Amen. Yan. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo sa pag-aawitan? Amen. So, napakalaga po na talagang sa ating every time na tayo ay naawit sa Panginoon, ibigay po natin ang buong puso yung ating pagsamba sa ating Panginoon po. Kaya sa umaga nito, sa kapitan ng Diyos, na muli tayo po ay nagkasama-sama na po. Sabi nga po, napakaganda na talagang sa tayo po ay nagkakasama-sama upang mag-ipon, upang magpalakasan, upang mag-aral sa kanyang salita, at upang siya ay ating papurihan po. Kaya sa umaga ito, ang ating pong talata ay makikita po natin sa Roma chapter 1 verse 17. Kung nandiyan na po kayo, ito po sinasabi, pasahin ko sa Tagalog. Sapagkat sa magandang balita ay pinakita kung paano inulit ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na patuloy sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Purihin po pagkakabasa sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, atin po muna po ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Sige po, let us pray. Father God in heaven, thank you so much for this opportunity. Once again ay makakapag-aral kami ng iyong salita. Tunay na Panginoon na kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at kapal. Sa iyo po kami kumukuha ng lakas at karunungan upang maunawaan namin ang bawat salita mo at may sagawa namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, dalangin namin na patuloy kang maitaas at maluwalhati sa aming mga buhay at ang banal na Espiritu mo ang patuloy na umilos at umabay sa amin sa umaga nito. Patuloy niyo po kami pagpalain maging ang bawat isa na narito sa umaga nito. At Lord, gamitin mo na po ko bilang instrumento ng iyong salita ko sa iyo, Lord, na wala po akong magagawa kung wala sa aming buhay. Kaya pangunahan mo po ko, samahan mo po ko na ikaw lang mataas, na ikaw lang maparangalan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ang ating po talaga na binasa, ay namunta kung sabi nga po dyan, ay lumalago mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya. Sabi nga po sa English, growing from faith to faith to po. So, bakit po kaya yun yung naging title natin? O bakit po kaya yung mga yan yung naging titulo natin sa umagang ito? Alam niyo po, halos magpo 4 years na tayo this coming March. So, magpo 4 years anniversary na po tayo. Which is, sabi nga po, yung kulang yung celebration natin. Pero kung tutusin po, ang Arise and Shine, nagkarlan ay nasa 5 years na po tayo po. Halos nasa 5 years na tayo. Pero alam niyo po, sabi nga, napakaganda na sa bawat tao ng ating buhay bilang isang mananampalataya ay nakikita po sa atin yung paglago bilang mananampalataya. Kasi kaya nga po tayo tinatawag na mananampalataya, ibig sabihin tayo po ay may pananampalataya. Di po ba? Napakarami na po natin aral na napakinggan. Marami na rin po tayong aral na natututunan about sa pananampalataya. Pero ang tanong, ito po ba ay nakikita na sa ating buhay sa panahon ngayon? Ano po? Sino po dito makakapagtaas ng kamay na noong 2023 ay masasabi niyang mas tumaas yung level ng kanyang pananampalataya? Sino po? Diba? Wala. Wala tumaas ang level ng pananampalataya. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, alam natin ang kahalagahan ng pananampalataya o yung tinatawag na faith. Bakit po? Kasi sabi nga po ng Bible sa John chapter 10 verse 10, sabi po dito, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Yan po. Pero napalito po upang magtupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So yan daw po, no? Kung meron gustong nakawin na kaaway or the devil, tanda po natin, ito ay ang ating pananampalataya. Ang devil hindi niya kaya nakawin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tanda po natin yan. Kaya ang ninanakaw niya, yung ating pananampalataya. Bakit po kaya yung pananampalataya ang ninanakaw ng kaaway? Upang mawala ang pagtitiwala sa Diyos. Ito po,
Kaya alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na every year, sabi nga habang tumatagal tayo mananampalataya, tayo po ay tumitibay sa pananampalataya. Ibig sabihin, lumalago sa pananampalataya, tungo sa pananampalataya. Dapat ganun po yung nagiging buhay natin. Bilang isang mananampalataya. Sabi nga po, napakahirap kasi na makita po natin, tumatagal tayo Kristiyano, pero hindi nagle-level up yung pananampalataya natin. Bakit po? Kasi alam niyo, pag ganyan po yung buhay Kristiyano natin, hanggang ngayon, sabi nga po, nandun pa rin tayo sa pagbagsak sa level na ikaw ay susubukin at magkakaroon ng mga trials. Tandaan niyo po yan. Pag kayo bilang sa Kristiyano, hindi lumalago ang inyong pananampalataya, pag dumating sa inyo yung pagsubok at yung trials, ibabagsakan ng tao yan. Bakit po? Kasi nanakawin niya yung pananampalataya mo. Tatanggalin niya yung pagtitiwala mo sa Diyos. Sabi nga po, ang pananampalataya ay importante. Sabi nga, faith is very important. Bakit po? Kasi sabi po ng Bible, sa Hebrew chapter 11 verses, basahin sa English, but without faith, it is impossible to please God. Sabi po sa Tagalog, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Yan. Nakikita niyo po. Kaya sabi nga bilang isang mananampalataya, walang simple. Kung ikaw ay tumatagal bilang isang Kristiyano, pero kung ang pananampalataya mo hanggang ngayon ay nasa mababang katatayuan pa rin. Di po ba? Sabi nga, kahit pag gumagawa ka ng napakaraming charity works, gumagawa ka ng maraming pagtulong, but without faith in God, without acknowledging Him, it is nothing in the eyes of God. Tandaan po natin, mahal wala po yan. Ano po? Kasi sabi nga po, yung pinakamahalaga na isang buhay Kristiyano, yung meron tayong tumataas na pananampalataya. Bakit? Kasi habang tumataas po yung pananampalataya natin sa Panginoon, tandaan po natin, tumataas din ang antas ng pagtitiwala natin sa Kanya. Sabi nga, katulad na po ng marunong basahan tayo, titignan sa paligid po ng Diyos. When we display our righteous deeds, they are not nothing. Ano po, sabi nga, yan po ay makikita natin sa Isaiah chapter 64 verse 6. Ano po sinasabi niyan? Lahat tayo naging marunong sa harapan ng Diyos. Yan. Di ba? Ang mabubuting gawa natin marunong basahan ng katulad. Makikita po natin, gano'n na tayo pinahalimbawa ng salita ng Diyos kung tayo po hanggang ngayon ay mahigli pa rin ang pananampalataya. Sabi nga po, napakaganda na bilang mga tao makita sa atin yung kahalagahan ng pananampalataya. Dati, marami na po akong naituro sa pulpitong ito kung paano tayo tunay na magkakaroon ng pananampalataya, kung paano tayo lalago bilang isang mananampalataya. At hindi lang po ako nagturo nun, marami na po pastor. And then, sa social media, may mga napapanood kayo na kailangan itaas ang taas na pananampalataya. Maraming pastor po sa social media, nagtuturo din yan. So, ibig sabihin, makikita po natin, faith is essential in the life of every Christian. Ganun daw kahalaga ang pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya, sabi nga, God can move freely and show His power in us. Dito nakakilos na maluwag ang ating Panginoon at naipapakita niya kanyang dakilang kapangyarihan. Imagine nyo, kung ngayon naging masaya kahapon doon sa Women's Fellowship, mas naging masaya si Lord kahapon sa kanyang bahay tahanan. Bakit po? Kita nyo, nadagdagan na naman ang bagong speaker, yung ating bahay tahanan. So yan po ay isang pagpapalan dahil sa Panginoon. So makikita po natin, di ba? Dahil sa antas na pananampalataya ng magtao na nagbigay na yan, alam nila na hindi kalugihan ang bagay na yan nangyari gagawin nila para sa church. Di ba? Bakit tayo kahapon nakapag-fellowship lang sa Women's Fellowship? Pero ang tanong, ano po ang gagawa po natin kay Lord? Di ba? Nakapag-alway tayo kahapon. Yes, napakaganda po no, kaya gusto kong maranasan yun. Pero ang tanong, kahit anong unwind na gawin natin sa buhay natin,
Hindi po yun hinahanap ni Lord eh. Which is gusto ni Lord na talaga maging mayapa ka sa araw-araw ng buhay. Kaya ang gusto ni Lord para makamit mo yung kapayapaan sa araw-araw ng buhay, magkaroon ka ng antas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Diba? Kasi alam niyo po, pag tayo talagang sabi nga nandun po yung buong pagtitiwala natin sa Diyos, alam natin na walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga po, bago ako magpatuloy, meron po akong dalawang tanong. Gusto niyo bang magkaroon ng pananampalataya o ng faith na katulad ng mga nasa Bible? Gusto niyo po ba? Sino pong karakter sa Bible na masasabi niyo meron pinakamagandang faith na gusto niyo tularan? Sino po? Sino po? Wala makapagsabi. Bakit? Kasi wala pa yung level ng faith nyo ron. Kaya wala makapagsabi, ano ba? Sino po dito ay makapagtaas kasi yung gusto niyang karakter sa Bible? Naman na pala kaya, nasa kamay. Yan, Tito Jay. Sino po? Yan, po. Nakita natin si Ho, no? Yan, kasi makita po natin yung level ng pananampalataya niya. Alam niya kaya mawala lahat ng bagay sa kanya. Ibabalik pa rin ng Diyos yan. Dahil parang kay Hubert that time, ano man kayamanan na meron siya, yan galing lang sa Diyos. Diba? Kaya alam niyo mga kapatid, sa napakaganda na makatutunan natin sa ating buhay pananampalataya, ay talagang pataasin natin yung level ng ating pananampalataya. Sabi nga, maraming iba sa inyo, gusto tularan, makakaragkat sa Bible, katulad nila Elijah. Diba? Nakita po natin, mababasa po natin ng Bible, grabe po ang pananampalataya ni Elijah at that time. Imagine nyo, mag-isa lang siya, isubo siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka kay Haring Akab, harapin mo lahat ng saserdote ni Haring Akab. Imagine nyo that time, napakahirap harapin mo. Dahil sabi nga po, mga propeta at mga saserdote nung tayo na yun, ay ang propeta ni Baal at ni Asherah is nasa 400 at 450. Ibig sabihin nung tayo na hinarap po ni Elijah yun, 850 prophets yung kaharap niya. Imagine niyo po yun. 850 prophets versus 1 prophet. Si Elijah. Bakit? Bakit niya hinarap yung 850 na yun? Kasi alam niya na hindi siya kaharap doon. Alam niya na kung na walang laban sa kanya yun dahil ang Diyos ang kasama niya. Alam niya wala siya tayong gawin kung siya lang. Pero alam niya na may Diyos siyang pagliligtas sa kanya. Alam niya may Diyos siyang gagawa ng lahat ng bagay para sa kanya. Alam niya na ang Diyos na kasama niya, hindi siya ipapahiya. Kaya nabili niyo at the time, sinunod po siya ni Elijah. Di po ba? And then sabi na, maaari po iba sa inyo, gusto maging pananampalataya ni Moses. Di ba? Napaka-imposible, pero sabihin sa kanya ng Diyos na itaas mo yung tungkol upang mahati ang dagat. Tinaas ni Moses sa kanya ng tungkol at nahati ang dagat. Di po ba? Maraming pa, gusto pa yung tatlong Hebreo. Sa Daniel, sa book of Daniel, di ba? Shadrach, Meshach at Abednego, na kaya na sa tingin na ng kamatayan, hindi nawala ng pagtitiwala ang pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi ba sa inyo, baka mamaya, nawala na ng pagbili ng bigas, nawala na rin ng pananampalataya. Nakakalungkot, di po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, dapat habang tayo tumatagal bilang isang Kristiyano, mas nag-grow ang faith natin. Alam niyo minsan, pag nakita po natin sa buhay pananampalataya, na hanggang ngayon ang buhay natin hindi umuunlad, hindi umaasenso, tandaan niyo po, hindi ang Diyos ang nagkulang sa inyo. Kayo ang nagkulang sa Diyos. Bakit? Kasi yung antas ng pananampalataya natin hanggang unlad. Hindi natin iniisip na kung tataasap pa natin yung antas ng pananampalataya natin, mas marami pang may kaya gawin ng Diyos sa buhay natin. Imagine nyo yung kumapapanood yung video na share ko kanina. Natutuwa po sa pastor na yun. Sabi nga ng pastor na yun, marami sa church nila, natutuwa siya dahil may mga gandang trabaho. Pero nung nakita ng mga miyembro niya, na kahit anong ganda na trabaho nila, nasasagasaan yung gawain sa Panginoon, ano yung ginawa ng mga miyembro niya? Iniwan yung trabaho. Umalis sa trabaho. Naglingkod sa Diyos.
At nakita niyo po, doon sa testimony ng pastor, sabi niya, natutuwa siya doon sa mga miyembro ng yun dahil nakita niya yung antas ng pananampalataya. Na di ba na mawala yung trabaho, wag lang masawagasaan yung gawa sa Panginoon. Minsan kaya kung hindi tayo tumataas ang level ng ating faith Kasi di ba yung masagasaan yung gawa ng Panginoon, wag lang yung pagkakakitaan natin ngayon. Di ba? Marami po gano'n. Sa panahon ngayon, ang aming mananampalataya, hindi kaya isubo yung sistemang gano'n. Pero alam mo, sabi nga ng pastor, natuwa siya sa mga miyembro niya ngayon. Bakit po? Kasi mas nakita niya kung paano pinagpala ng Diyos, kung paano mas hinabol ng maraming trabaho. Kasi alam mo natin ang isang bagay, pag makakasagabal na po yan sa gabay ng Panginoon, hindi po yan para sa Panginoon. Tandaan po yan. Hindi po yung blessing galing sa Diyos. Kasi pag ang isang bagay talagang masasagasaan ay ang gawain para sa Panginoon, ang paglapit mo para sa Panginoon, yan ay blessing na kaaway sa iyo para ilayo ka sa Diyos. Kasi pag ang blessing na galing para sa Panginoon, makikita niyo po yan eh. Kahit saan ka papunta, nandun yung pagpapala. Kahit saan ka dumalaw, nandiyan yung pagpapala. Hindi mo kailangan hanapin yung pagpapala dahil kasunod mo yung pagpapala. Yun po yung tunay na blessing. Tandaan po natin yan. Sabi nga po ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano po? Hebrews chapter 11 verse 1. Yan, sabi dyan, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yan po yung napakaganda. In the eyes of God and in the principle of faith, ito po, yung prinsipyo ng pananampalataya, ito ay iba kaysa sa panuntunan ng tao. Kaya po natin yan, iba ang prinsipyo ng tao pagdating sa pananampalataya. Bakit? Kasi ang prinsipyo ng tao sa pananampalataya, to see is to believe. Diba? To see is to believe. Ipakita ko sa akin, maniniwala ko sa iyo. Sabi nga, show me and I will believe. Ganyan ang tao. Gusto niya ipakita mo na, makita mo na, bago siya maniwala. But in order for us to receive great blessing from the Lord, tanda po natin, we must first believe. Sabi niya, di ba? Ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating mga inaasahan. Alam niyo po, yan yung napakaganda na makita natin mga kapatid. Na kaya gawin ng Diyos ang lahat ng pagpapala sa buhay natin. Pero bakit minsan hindi natin kaya iwanan ng mga bagay sa buhay natin? Because when you doubt, hindi yung faith ang nananatili sa inyo. Ang nananatili sa atin ay yung doubt, pangamba, fears, yung takot. Paano pag wala na ako ng trabaho? Paano magdadagdagan yung kita namin? Paano pambili ng ganito? Paano? Nakakuna sa inyo yung tanong ng mga alanganin para sa inyo. Pero alam nyo yung mga tanong nyo sa kaisipan nyo, yun po ay hindi imposible sa Diyos. At yun po ay hindi napakabigat sa Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi po yan napakalaking issue para sa Diyos. Sabi nga po, if you want blessing, believe is to see. Maniwala ka. Maniwala ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Diba? Yun po yung napakaganda. Ako po, karamihan ang nangyayari sa buhay ko because nung ako'y naging isang mananampalataya, ako po ay nabuhay bilang sabi nga ay mananampalataya, tinalik ako tinatawag na work na living by faith. Ano po? Kaya po yung ministry ko sa Makati dati, ang pangalan po ng church namin doon is living by faith. Ano po? Na ako po talaga gumalaw lang po ako sa pagsunod sa Diyos. At nakita ko na hindi po ako pinagkukulang ng Diyos. Although minsan pwede mo makita yung parang wala, pero hindi ka payag ng Diyos na lagi lang parang wala. Ano po? Tandaan mo natin, pag minsan nandiyan ang blessing sa'yo, pero hindi mo nakapit. Isa lang po yung ibig sabihin mo. Ano po? Nagkaroon ka ng pangamba, nagkaroon ka ng takot, nagkaroon ka ng pag-aalinlangan. Si Lord gusto kang bagsakan araw-araw ng blessing. Si Lord gusto kang bigyan araw-araw ng mas maraming blessing, hindi pa sa inaasahan mo. Pero ang tanong, nasaan na ba ang
antas ng pananampalataya. Dati maalala niyo po, tinuro po dito yung iba't ibang antas ng pananampalataya ng tao. Di po ba? Ang pananampalataya, sabi nga po, ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita pero ayon na inaasahan. Sabi nga po, yung hindi pa man nangyayari, ini-claim mo na. Bakit po? Yun po yung prinsipyo ng Bible. Because sabi nga po ng Bible, di ba, sabi, ang lahat ng bagay hingin nyo ng may panalangin, may pasasalamat. At ariin nyo na natanggap nyo na. Di ba yun yung prinsipyo ng Bible? Yun yung prinsipyo ng Bible na inuturo sa pananampalataya. Na ariin natin at natanggap na natin. Kaya nga kung makikita natin in John chapter 11 verse 14, sabi ko dyan, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo kalwalatian ng Diyos. Ito po ay sinabi po ni Jesus kay Martha. Because sabi niya po doon sa English version, Jesus said to Martha, if you believe, will you see the glory of God? Makikita niyo po, no? Ganun yung sinabi ni Jesus. And then sinabi rin po ng text, na sa pinag-aaralan natin sa Romans chapter 1 verse 17, yung ating pong main verse, sabi po doon, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith. Yan. From faith to faith. Ano po ang ibig sabihin nun? Means mula sa pananampalataya na meron tayo, it's open door for a greater faith for us. Imagine nyo, yung pananampalataya na meron tayo, ito yung magbubukas ng pinto para sa mas malaking pagpapala ng Diyos na kayang ibigay sa buhay nyo dahil sa pananampalataya na lumalago sa buhay nyo. Di ba? Ako po hindi na po pwede yung challenge yan kasi for how many years talagang tinalikuran ko ang kahit ng trabaho. Tinalikuran ko. At sinabi ko sa Diyos, Lord, magliling ko daw sa'yo. Pwede sabihin sa akin, Pastor, baka yan ang calling mo, kami hindi yan ang calling namin. Pwede po. Diba? Pwede po na magkakaroon tayo ng iba't ibang calling. Pero isa lang paniniwala ako doon. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa akin, kaya gawin ng Diyos sa inyo. At kung paano pinapala ng Diyos yung mga karakter ng Bible, kung saan sinunod sila na napalataya sa Kanya, naniniwala ako na gano'n din kayo kaya pagpalaan ng Diyos sa panahon ngayon. Diba? Naniniwala po. Bakit? Because yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ay siyang Diyos natin na sinasamba at pinagdinuran. Pastor, hindi ko mararanasan ang lahat na sarap sa buhay ko pag hindi ako nagtrabaho ng todo. Hindi ko sinabing huwag ka magtrabaho. At tinuturo ko dito, itaas ko ang level ng pananampalataya. Diba? Maraming bagay ang gusto gawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga po, meron dalawang pananampalataya. Sabi nga from faith to faith. Sabi nga, the first faith, he was called the saving faith. Ito po. Ito yung faith natin nung time na tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Savior ng ating buhay. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior of our life, we receive Him by faith. Amen po ba? Amen. Lahat po ba tayo tumanggap na talaga kay Jesus? Amen. Iba kasi parang halangan pa yung pagtanggap mo sa Diyos. Diba? Pag halangan pa yung pagtanggap mo sa Diyos, sabihin lang sa akin, hindi po ay patatanggapin para sa Panginoon. Kaya nga minsan nagugulat ako in church ako mga narating. Bakit kada altar call, nagdi-declare ng prayer for acceptance yung pastor? Tinignan ko yun, pinag-aralan ko yun. Sabi ko, minsan, Pastor, bakit hindi ko? Kahit ko lang bago, nagpe-pray kayo ng prayer for acceptance. Maganda yung Pastor. Bakit? Kasi kahit mga mamana ng palatayanin, hindi ganun kabuo ang pagtanggap nila kay Jesus nung tinanggap nila si Jesus. Maaaring iba dyan, nayaya lang. Maaaring iba dyan, sumabay lang. Maaaring iba dyan na na-influensyahan lang. Pero hindi ganun kabuo ang pagtanggap nila sa Diyos. Sabi ko, bakit naman po? Kasi kung buo yung pagtanggap nila sa Diyos, wala na naghihirang yan. Lahat yan, mga pinagpahalanan ng Diyos. Totoo naman po yun. Dahil kung pupunta po kayo sa church,
sila Bishop Rene, nila Pastor Rene, makikita niyo po kung paano pinagpapala yung mga miyembro niya. Alam niyo po mga miyembro niya, hindi po mga employee. Hindi po mga employee. Ano po? Puro talagang may negosyo. Mga nag-resign sa trabaho. Nung nag-resign sa trabaho, pinagpala ng Diyos ng negosyo. Makikita niyo po yun. Napakaganda ng mga katatayo nila. Ngayon, hindi na sila nangangabuhat, sila na yung boss ng sarili-sarili nilang kumpanya. Ganun sila pinagpala ng Diyos. Kaya alam po, minsan napakaganda talaga bilang mga tao, makunawa natin at makita natin yung tunay na pagtanggap ng pananampalataya na galing sa Diyos. Sabi nga po, nung tayo tinanggap natin si Jesus, na pawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, and we be justified and declared righteous by God. Tandaan po natin yan. Dahil yan po yung sinabi ng Roma chapter 5 verse 1. Sabi po dyan, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayo mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. To make it clear, sabi nga, first faith here is the foundational faith in our heart. Ito po, yung una pananampalataya na tinanggap mo nung ikaw ay tumanggap kay Jesus is the foundational faith sa iyong puso. Sabi nga, first faith here is the blessed assurance of salvation. No? Yung unang pananampalataya na tinanggap natin, kasama yung assurance ng ating kaligtasan. At ang unang pananampalataya na tinanggap natin, sabi nga, first faith here is a gift from God. Hindi ikaw, hindi dahil sa'yo, dahil kay Lord. The second faith, makikita po natin, here is the fruitfulness o yung bunga ng ating pananampalataya na dapat makita sa ating mga buhay bilang believers of Lord Jesus Christ. Sabi nga, from faith to faith, it's all about to grow in faith. Ito po, it identifies as the process of progress in a Christian life. Makikita niyo po yung process to progress in a Christian life. Ibig sabihin, buhay mananampalataya. Nagpuproseso, ito yung bunga ng proseso ng buhay mananampalataya. Nagpa-progress. Sabi na, what will become because of the growth of faith is in your life. Yun po yung napakaganda na makita sa ating buhay. Yung meron tayong paglagong pananampalataya. Ngayon po, binigyan natin ang focus yung growth in faith. Ito po, binigyan natin ang focus para masigit natin paunawaan. Sabi po dito, paano lumalago sa pananampalataya? How to grow in faith. Sabi nga po, maniwala na ang iyong pananampalataya ay maaaring lumago. Bakit kaya ganyan yung tema? Maaaring maniwala na ang iyong pananampalataya ay maaaring lumago. Kasi alam niyo po, may mga bagay minsan sa buhay natin bilang isang Kristiyano na ayaw natin paniwalaan dahil para sa atin ay imposible. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung imposible bagay sa atin, yan ay imposible sa Diyos. Sabi nga, believe that your faith can grow. Maniwala ka na yung pananampalataya ay maaaring lumago. Why? Because sabi po ni Jesus in Matthew chapter 14 verse 31, sabi niya po doon, napakaliit ng inyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro yan, no? At kaya siya ginawa ni Jesus, bakit ka nagdalandahan, napakaliit ng inyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Ito pong istorya na ito po yung istorya na nakita nila si Jesus na naglalakad sa dagat. Ano po? Nandun, yung time na makita nila si Jesus na naglalakad sa dagat, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, paparayan ako. Sabi ni Jesus, halika rito. Makikita niyo yung time na yun. Nung kay Jesus lang siya nakatingin, yung focus niya, yung pananampalataya niya, nasa Diyos lang, nakalakad po siya. Nakalakad po siya. Pero ano nangyari? Ayos sa kwento. Kumigla, kumulog, pumakin ng malakas, na-distract si Pedro. Doon siya tumingin. At doon tumingin siya sa distraction na yun na nangyari. Ano po nangyari? Lumubog siya. Lumubog siya.
Kaya dyan po, sa verse na yan, agad siyang hinawakan ni Jesus. Then, bakit ka nag-alinlangan? Bakit tayo po yung tanong ni Jesus? Si Jesus po nagtatanong yan at that time. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, nakakalikot isipin, marami mga Kristiyano ngayon na hindi nakakapagpatuloy sa pananampalataya at nadadaya ng mundo nito. Bakit? Marami ang ayaw magpatuloy sa pagiging Kristiyano kasi sabi nila, ang hirap maging Kristiyano pag walang pinagkakakitaan. Ang hirap maging Kristiyano pag walang trabaho. Ang hirap maging Kristiyano pag walang source ng income. Alam niyo po bakit nangyayari yun? Tulad nga po ng tinuturo ko na karaan. Kasi nakatingin tayo sa blessing. Yung focus ng isip mo, yung focus ng goal mo sa blessing. Bakit hindi mo mayaman na ilagay yung pananampalataya mo doon sa source ng blessing? At sino po yung source ng blessing? Si Jesus Christ. Yung Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya minsan makita niyo po, binira ang mga Kristiyano na talagang sabi nga ay hindi nakakaranas ng mga struggle. Di ba? Lalo na sa financial. Bakit po kaya nila nararanasan ng struggle sa financial? Because nakatingin sila lagi sa blessing. Pero kapatid, bago ka tumingin sa blessing, tumingin ka muna sa source na pinanggagalingan ng blessing. Pastor, ang source ng pinanggagalingan ng blessing ko ay yung amo ko. Pwede nyo sabihin sa akin. Pastor, ginagamit kong source ng blessing ni Lord sa akin, yung mga ayuda na nakukuha ko. Pwede nyo sabihin sa akin. Pero tandaan nyo, pag tinanggal ni Lord yan, mga tao na sa paligid nyo, wala pa rin magiging blessing sa buhay. Diba? Kaya napakaganda, bilang mananampalataya, sabi nga po, tumingin tayo una sa pinanggagalingan ng blessing, sa source ng blessing. Sa Bible, nakikita natin na tao meron blessed faith and strong faith, and then sabi nga meron great faith. So obviously, sabi, there is a room in our faith to progress. Ano po? Meron yung mga kwarto na makita natin yung kwarto ng pananampalataya na nagdilindahan ng proseso natin. Sabi nga, you and I need to progress. Believe that our faith can grow. Ano po? Kahit ako po, bilang isang nagtuturo na sa inyo, lagi ko pa rin hinihiling sa Diyos, Lord, palakasin mo, patatagin mo, patibayin mo, pananampalataya ko sa iyo. Kasi alam niyo po, yun po yung sikreto. In times of trouble, kung ikaw ay lumaras sa mga pagsubok, increase your faith. Have faith in God. Tandaan mo lang yan. He is the total source of everything that you need. Tandaan mo po yan. Every good and perfect gifts come from God. Galing sa Diyos yan. Hindi galing kung kanino pa man yan. Ginamit ni Lord yan para sa iyo. Pero galing pa rin sa Diyos yan. Tandaan po natin. So increase your faith. If you want to have promotion this year sa mga trabaho nyo, increase your faith. Kaya alam niyo po, every time na minsan nakakaral ako sa mga employee, tatanungin ko sila. Sabi ko sa kanila, ilang taon na nagtatrabaho dito? Sasabihin, Pastor, alam po 3 years. Pray ka lang. Dagdagan yung pananampalataya mo. Time yan ka, ikaw na may-ari nito. Parang imposible naman po. Sa iyo imposible, pero sa Diyos hindi. Diba? Minsan, pag nakakaral ako sa gasolinahan, sabi ko sa gasolinahan boy, ilan years ka ng gasolinahan boy dito? 2 years na po. Nananalangin ba sa Diyos? Nakakalimot po, sobrang bago. Yun ang magpapagod, kapatid. Manalangin ka lagi sa Diyos, kumilala ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos, manampalataya ka sa Diyos, at sasabihin ko sa iyo, pag ginawa mo yan, pagbalik ko next year, ikaw na may-ari ng gasolinahan. Parang hindi sila maniwala. Diba? Totoo, walang maniniwala. Pero alam niyo po, kung gagawin yung bagay niya, sabi nga dito sa akin pinag-aaral, increase your faith, have faith in God. Mangyayari. Mangyayari. Lahat po ng bagay pwede mangyari sa buhay natin. Bakit?
He is the total source of everything that you need. Sabi nga po ng Bible. Siya yung source ng lahat ng pangangailangan mo. Pero bakit ang ngayon, hindi pa rin natin kaya magtiwala sa Diyos. Sabi nga po, if you want to grow your business this year, gusto mo lumago, yung negosyo mo this year, manampalataya ka sa Diyos. Na this 2024, sabi mo, Lord, kung dati, ganito, naging total yung kinita ko, alam ko ngayon, mas i-training ko. Dahil lahat nito, gagamitin ko para makapaglingkod sa iyo. Kasi yun yung kulang din isa sa pananalita natin. Gusto natin lumago yung mga negosyo natin. Di ba? Pero hindi natin i-delay, nalalago ang palalaguin ng Diyos. So sabi nga po, again, increase your faith. Have faith in God. So, napakaganda po di ba? Makita po natin do the right practical things you need to do the received blessing. Yun yung dapat makita natin. Na talaga sa atin, dapat makita yung paglago ng pananampalataya. Kaya napakaganda po, mga kapatid. Sabi nga po, how to grow in faith, believe that your faith can grow. Dapat, hindi lang po yearly, weekly, every day, tumataas yung antas ng pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos. Ako po kasi pinaralas talaga ako ni Lord na matinding pagsubok. Kaya doon mo nakita na talagang ang tao wala namang magagawa sa problema niya. Totoo po yan. Ang tao walang magagawa sa problema niya. Ang magagawa lang ng tao para sa simpleng bagay na masolusyonan yung problema niya ay magtiwala ang palataya sa Diyos. Kung kayo lumaranas kayo ng mga pagsubok, hindi ko alam kung anong buhay nyo ngayon, kung anong mga pagsubok yung hinahanap nyo, I encourage everyone, magtiwala ka sa Diyos. Kasi ako naman po, nakaranas din ako niyan. Kaya nasabi sa inyo, more on my teaching dahil sa experience ko yan. Kasi naranasan ko na talagang, nagkaroon ako ng talagang todo problema. Na yung problema na yun, gusto ko nang taasan. Ano lagi pray ko kay Lord? Lord, kilala naman kita eh. Nawa, pagtulog ko, huwag na ako makisig. Kinabukasan, gising na naman ako, malungkot na naman ako. Kinagabihan, ano na naman pray ko, Lord, kilala na kita, huwag mo na ako gisingin, kunin mo na ako. Kinabukasan, gising na naman ako. So ano ang ipinaunawa sa aking sitwasyon? Ipinaunawa sa aking sitwasyon na ang problema ay isipin mo na isipin, mananatiling problema. Pero yung problema, ipagkakatiwala mo sa Diyos, mananampalataya sa Kanya, kaya niyang solusyonan niya. Kaya niyang solusyonan niya. Alam niyo po, tayo lang sabi ko, halos ang buwan, puro gano'n. Lord, ayaw na, papagod na lang ako. Subo na ako sa iyo yung problema na yan. Bahala ka na, aharapin ko na lang yan. Lahat ng problema ko, hinarap ko, hindi ko na inisip. Lahat ng problema ko, pinag-pray ko. Hindi ko na talaga, hindi nagdagpa, isipin, emosyon ng emosyon. Kasi tandaan niyo po, pag kayo nagpatalo sa emosyon niyo, tandaan niya, pati emosyon niyo talo. Kaya ano mangyayari? Bagsak ang pananampalataya. Kaya napakahalaga, huwag po tayo magpatalo sa emosyon. Minsan tayo mga tao, nakakarap tayo na lumago yung pera natin. Di ba? Gusto natin magkaroon ng malagong pera, maraming pera. Pero tandaan niyo po, minsan ang pera, nakakasira yan. Ano po? Mahalaga pera, mahalaga. Sinasabi ko yan, mahalaga yan. Hindi naman pwede maging plastic ako nito na hindi mahalaga pera. Dahil kahit ako, kailangan ko yan. Di ba? Mahalaga pera. Pero huwag po natin masyadong pumusa ng pera. Bakit po? Tandaan nyo, kahit pamilya, nasisira ng pera. Marami na ako nakita na pamilya nagkasira dahil sa pera. Marami na ako nakita na magulang at anak, nasira ang relasyon dahil sa pera. Marami na rin ako nakita na magkapatid, nasira ang relasyon dahil sa pera. Ibig sabihin, kung meron tayo dapat palagay sa buhay natin, hindi ang pera, kung hindi ang pananampalataya.
Kaya po ako yung pinapangaral ko sa mga kapatid ko. Sabi ko nga sa kanila, bilang nakakatanda, bilang wala na tayong nanay, ang pagtibayan natin, pagmamahalan, bilang pamilya, hindi ang pera. Walang titingin sa inyo sa pera. Yung po yung laging pangaral ko sa mga kapatid ko. Pag ako nakakita ako ng kapatid ko na nagtatalo dahil sa pera, pagagalitan ko rin yan. Pera lang yan. Tandaan nyo, pag nasira yung relasyon nyo dahil sa pera, hindi nyo maipapalik yan dahil sa pera. Di ba yung pera wala, yung relasyon nyo mabula. Yung po yung dahil pinapangaral ko sa aking mga kapatid. Kaya napakaganda mga kapatid. Sabi nga, sitabi natin na lumago ang ating pananampalataya. Eh, paano yung lalago? How to grow in faith? Sabi nga po nito. Number 2, paano lalago sa pananampalataya? Makisama sa mga tao malaki ang pananampalataya. Yan ang naging problema ng iba. Kung bakit hindi nag-grow ang pananampalataya nila. Kasi, imbis na sila mag-encourage sa mga unbeliever, sila po yung na-encourage sa unbeliever. Diba? Imbis na sila mag-encourage sa mga hindi mananampalataya, sila yung nadadala ng mga hindi mananampalataya. Bakit? Kasi makikita po natin, gano'ng kadaya ang mundo ngayon. Gano'ng kadaya ang mundo ngayon. Imagine nyo, sa TikTok, ang bilis nila makapisado yung mga ganun-ganun ng boobs, di ba? Ang bilis-bilis makapisado yung mga boobs sa TikTok. Pero subukan mo yung verse sa Bible. Tanungin mo isa-isa, ang hirap makasagot ng verse sa Bible. Bakit? Kasi because of influence. Mas madali ka influensya. Kaya nga sabi dyan, paano malalago sa pananampalataya? Makisama ka sa mga tao, no? Na may malaking pananampalataya. Fellowship with people who have great faith. Doon ka sumama para mas tumahin ang taas ng pananampalataya mo. Ganun po yun. Totoo po yun. At totoo po yan. Realidad po yan. Kahit po ako nagsisimula po umamanampalataya sa Panginoon, hindi po ako sumasama sa mga alam kong mahihila ko pabalik sa dating buhay ko. Kaya nagsisimula ako sa pananampalataya, di ba maging alalay ako ng pastor ko? Hindi ako umihiwalay sa tabi ng pastor ko. Si Pastor Noel, talaga nagagawa pa kami dyan ni Pastor Abel nyo, nung muntik-tik ng bag niya, kakasama lang kami sa lahat na lakad niya. Tapos pag yung ibang pastor, may mga lakad, sumasama kami kahit maging tagahugas kami ng bigyan sa game gathering ng mga pastor na yun. Yun po yung ginawa namin. Bakit? Kasi para mas tumaas yung level ng faith namin. Bilang isang bagong nagsisimula. Yan po yung problema sa iba. Na mas gustong kasama ay mga nasa paligid na sabi nga po, imbis na hinihila, ikaw ang nahihila. Bakit ka mahihila? Eh yung konti pakarinig ka na ng kwento, nakatabi sa tenga mo, nandungan lang sa upukan nila. Nakalimutan mo na may Bible study pala. Di ba? Teka, hindi ako maalis. Ang ganda ng istorya nito. Hindi ka maalis. Hindi ka makabitaw sa kwento. Yung Bible study nagsisimula na wala ka ng pakialam. Di ba? Minsan talaga sabi nga, makikita natin, nakita yung kahapon yung enjoyment ng nakakasama yung kapwa ng mananampalataya. Diba? Sa women, sa lahat ng women, diba nakita yung enjoyment na kasama nyo ay kapwa ng mananampalataya. Iba yung saya, iba yung feelings, iba yung relaxing. Diba? Naging enjoy ka hanggang sa pag-uwi. Hindi ka lang nag-enjoy sa mga nakita mo na ginawa ng Diyos, kundi nag-enjoy ka dahil meron kang mga nakilala na bagong mananampalataya, meron kang mga narinig na bagong testimonya sa mga ibang mananampalataya. Diba? Napakasarap. Kaya sabi nga po, fellowship with people who have great faith. Yan yung gawin natin. Sabi nga, malimit, narinig natin, we cannot choose relative, we cannot choose your siblings, we cannot choose your parents. Hindi ka pwede makili na lahat ng yan. But you can choose your friends. The friend to woo you, sabi nga, associate with God. Nadadala ka sa ating Panginoon. Na-associate, sasama ka niya sa Panginoon. Di ba? Kaya yung maganda. Hindi sasama ka niya sa mga pangit.
Kaya minsan makikita nyo, may mga tao na talagang mas madali na influensya ng mundo. Kasi sabi nga po, ayaw niya rin patatagin o pataas yung level ng pananampalataya. Sabi nga, sasabihin ko kung sino kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Minsan, hindi mo kasabihan, di ba? Sabihin mo sa akin kung sino kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Bakit? Doon nag-reflect yung pagkatao mo, kung sino yung kasama mo. Kung ang mga kasama mo lagi, sabihin mo manginginom, sisigurado dito manginginom ka. Hindi ka sasama niya kung hindi ka manginginom. Yan. Sisigurado mo sa'yo kung ang kasama mo lagi, mga ganyan. Sisigurado mo sa'yo. Parang pastor, napaka-judgmental mo. Hindi po judgmental. Dahil ikaw ang nagre-reflect ng buhay mo. Diba? Eh, pastor, sumama lang naman ako eh. Hindi naman po gano'n. Hindi ka gano'n sa ngayon. Subukan mo araw-araw kasama kanila. Magiging gano'n tayo. Totoo yun. Kaya di ba sa mga kabataan, ini-encourage ko, piliin nyo na kayo makapag-encourage sa mga kapwa at kabataan na madala sa Panginoon at hindi kayo ma-encourage sa mga kapwa at kabataan sa mga mundong bagay. Makikita niyo po, pag ang isang tao mas madali may influensya ang kanyang kapaligiran, sabi nga, makikita mo, bababa ang level ng pananampalataya niya. Sunod, bihira mo na makita sa church yan. At tandaan po natin, pag ikaw hindi ka busy makipag-fellowship sa mga mas matataas ang pananampalataya sa'yo, kahit sa pakikinig ng mensahe ng nangangaral, hindi ka tatagal. Tapos yung lalabas ka. Bakit? Mas gusto mong ka-chat yung iba. Ganun ang mangyayari sa buhay mo. Lalabas ka. Hindi ka tatagal sa loob ng church, makikinig sa pastor, hindi ka tatagal. Kasi masasagasaan lang yung ego mo. Dahil hindi na magiging buhay pala ng palataya mo. Makikita mo, yes, ang gilid-gilid, sino ka kes? Diba? Ganyan na nagiging buhay ng iba. Kaya sabi nga po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 12, sabi po dyan, ang ibig ko sabihin upang magkakaroon tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Bakit pa niyo po yung reminders ni Apostol Pablo? Sabi nga po ni Apostol Pablo, ang ibig niya raw sabihin ay magkakatulungan ng mananampalataya para sa ikalalakas ng bawat isa. Kasi kung kapwa mo mananampalataya, yung kausap mo, subukan mo dumahin ng problema. Ang sasabihin sa'yo niyan, kapatid, wala mo nang may tulong sa'yo, pero sa oras na ito, manalangin tayo. Sige, manalangin tayo, kapatid. Alam natin yung ikahalaga ng Diyos. Diba? Ganyan yung pwede magiging ka-expect sa'yo niyan. Pero subukan mo na yung lalapitan mo, hindi mananampalataya. Lalapit ka for financial problem, sasabihin sa'yo yan. Ay, punta ko sila dito, nagpapautang ng 5-6. Ay, punta ka na ngayon dito, mag-review na tayo ng utang doon. Tapos di yung babayad natin, di yung utang natin sa susunod para mabayad tayo. Ganyan, magiging advice sa inyo. Kaya nangyari, parehas kayo na nagkabaon-baon sa utang. Diba? Anong mangyayari? Hindi ka na makakalaya sa utang. Totoo po yan, mga kapatid. Pag ang mananampalataya, pag ang tao na nilapita mo, hindi gano'n ang kalalim ang pananampalataya, hindi mo maririnig sa kanya eh. Tara, pag-pray natin yung problema mo. Sabay tayo manalangin sa Panginoon. Dahil sabi nga ng Bible, meron isa, dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya yung nandoon. Diba? Dapat gano'n tayo. Kaya napakahalaga, minsan nakakausap natin pag may mga problema tayo, may pagsubok tayo, yung mga kapwa natin mahal ng palataya. Dito kahit hindi ko tanongin sa inyo kung sino may problema rito. Alam ko buhay niyo araw-araw. Alam ko sistema ng buhay ng bawat isa sa inyo. Bakit? Kasi nag-iikot ako mag-isa. Tinitignan ko kayo. Inaalam ko kung anong buhay yung bakit wala ka sa church. Tinitignan ko yan. Aalamin ko yan. Hindi ako yung pastor na nananahin lang basta. Pwede, mahal na ako po pero sino-sino i-chat ko, tatanungin kita, sa may kinachat ko. Kamusta sila dito? Nakita niyo ba? Anong ginagawa? Pastor, hindi naglalabas, may problema. Makikita niyo, makaramdaman niyo, bigla ang nagsesense ng mga message sa inyo.
Di ba? Siguro, yung iba sa inyo na may problema, ng time niya, naranasan niya, bigla ka nag-send ng mga message sa inyo. Word of encouragement. Kasi hindi dapat natin makita sa buhay na every time na meron tayong trials, huwag tayong lumapit sa mas mababa ang pananampalataya sa atin. Lumapit tayo sa mas mataas ang pananampalataya sa atin para mas madala tayo sa mas matibay na pananampalataya. Sabi nga po ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 2, basahin ko sa inyo, sabi niya, isinugo namin si Timoteo upang patatagi kayo, palakasin ang inyong loob, alang-alang sa inyong pananampalataya. Makikita po natin ang dataan sa istorya po na yan. Ipinadala po ni Apostol Pablo si Timoteo sa lugar ng Thessalonica upang i-encourage yung mga mananampalataya. So makikita po natin, bakit kaya pinadala ni Apostol Pablo si Timoteo at that time? Because si Timoteo at that time ay kanyang disciple. Ibig sabihin kung ano ang pananampalataya na meron si Timoteo at si Pablo ay naituro niya lang kay Timoteo. Kaya meron siyang tiwala kay Timoteo at sa Diyos na meron ng ganong pananampalataya si Timoteo. Kaya sabi nga po doon, ipinadala niya si Timoteo. Makikita po natin dito sa mga gawain natin. Diba? Makikita niyo. Minsan, pag alam kong hindi ko naman binabago lang ang gawain natin dahil lahat ng gawain dito mahalaga sa akin yan. Dahil nakita nyo na nagsisimula tayo, hindi ko ina-absent yan. Pero naman kayo, dinipray ko kayo sa isa-isa, binababaya ako kayo, darating na lang ako. Kasi gusto kong mas lumakas kayo na lumakas. Kasi ayaw masabi kayo sa mga Bible study, lalakas na ang presence, lalakas na ang puwersa ng Bible study pag nandun ng pastor. Ayaw mangyari yun. Gusto ko, kahit nandiyan ako, wala. Lagi kayo malakas dahil yung presence ni Lord na kasama nyo. Hindi yung presence ni pastor. Amen? Amen. Kasi gagawin natin yung bagay na yun, hindi para kay pastor, para sa Diyos. Yun yung gusto ko na makikita sa inyo. Kaya sabi nga po, to have friends who encourage you, to have friends who have faith. Sabi nga, don't surround yourself the company that corrupts good habits. Huwag po natin ilagay buhay natin na huwag natin pabayaan na paliliran tayo ng mga tao na puro negatibo. Tandaan ko pag nakapaligid sa mga tao puro negatibo, magiging negatibo ka rin. Kahit sa pamilya subukan mo yung nasa naman ng bahay na puro negatibo, magiging negatibo ka rin. Diba? Kaya kailangan sa lahat po ng bagay, magiging positibo tayo. Yun po yung napakahalaga. Dahil sabi nga po, how to grow in faith. Sabi nga, paano lumago sa pananampalataya? Read and meditate on God's Word. Sabi po dyan, basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Again, sabi, basahin, pagnilayan. No? Sabi nga po, if you want to progress from faith to faith, you need to have the Word of God. Tandaan po yan. You need to read and meditate the Word of God. Hindi mo lalago ang pananampalataya ito kung nagbabasa kayo ng Bible isang beses lang isang buwan. Isang beses lang isang linggo. Isang beses lang pagkaisipan nyo. Hindi po pwede gano'n. Sabi nga, read and meditate on God's Word. Lagi po natin basahin. Sabi nga ng Apostol Pablo kay Timoteo sa Timothy chapter 1 Timothy chapter 4 verse 6, sabi ron, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang ituturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Yan. Napakaganda rin po pala na tayo bilang mga mananampalataya. Basa tayo ng basa ng salita ng Diyos, tapos binabahagi din natin ito sa iba. Bakit? Kasi bukod sa nadudulutan natin ng pag-asa yung ating kapwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nadudulutan din natin ng hindi ang ating Panginoon. Habang binabasa natin, pinagbubulay-bulay ang salita ng Diyos, dinudulutan at binibigyan natin ang ating sarili ng pagkain espiritual at yan ay nakakapagpalakas sa atin. Alam niyo po, minsan, may mga problema tayo na pinagdadaanan. Imbis na magtanong ka sa tao, magtanong ka sa Biblia. Diba? Magtanong ka sa Biblia. Nakakaranas ka ng kalungkutan,
Tanong ka sa Biblia, bakit ka nalulungkot? Lord, bakit ako nalulungkot? Ano ba yung mensahe mo para sa akin? Buklan din yung Bible mo. Nangangamba ka? Basahin mo yung Bible mo. Lord, bakit ako nangangamba? Ano ba yung gusto mo ipaalam sa akin? Makikita yung sagot ni Lord. Lalo na yan. Kaya napakahalaga po na talaga sabi na binabasa natin ang salita ng Diyos. And then, dinimeditate natin ito. Kasi kung hindi mo i-meditate ang Word of God, tandaan mo, sabi nga ng Bible, parang ng batinaw na malingaw-ngaw. Ano ibig sabihin nun? Napakinggan mo ang salita ng Diyos, pero walang pagtimo sa puso mo. So parang kung biging na nalaglag sa batuhan. Nakinig ngayon, masaya lumabas, kinabukasan na problema, nawala na yung salita ng Diyos. Ano sabi mo sa Bible? Nadaya ng kaaway, inuka ng ibon. And then, nung time na yun, nawala ang pananampalataya sa'yo. Mga kapatid, sabi nga kung paano kumakain tayo ng pagkain na nourishment, sabi nga, o physical body natin, paano natin pinapakain, just like how we also nourish spiritually to increase our faith. Hindi pwedeng mataba ang physical na katawan mo, payat ang pananampalataya mo. Mataba ka physically, malnourish naman spiritually, wala rin. Diba? Wala pang natawa ngayon, pinagpapala ka ni Lord, alam lang yun. Basta sabi mo, pinagpapala ka ni Lord, kung malakas ka rin, spiritually. Kasi ito din ang pinagpala ng Diyos, ipinamumuhay ka ng salita. At sa lahat na sistema ng problema, nakatawa yan. Nakatawa yan. Bakit? Dahil alam niya na ang Diyos ay nariyan. Kaya sabi na, meditate the Word of God. Dahil yan po yung sinabi ng Joshua chapter 1, verse 8, di ba? Ano sabi ng Joshua chapter 1, verse 8? Huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Paggulay-gulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Bakit tayo po? Imagine nyo. Diba? Utos na may kalakip na magandang pangako. Alam niyo yung Bible kung babasahin natin? Napakadaming utos. Pero lahat ng utos may kalakip na magandang pangako. At kung titignan natin yung mga utos na yan, hindi naman napakabigat eh. Di ba? Ano sabi dyan? Huwag kaligtaan. Imagine nyo ang word na dyan yung word kaligtaan. Huwag kaligtaan. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, kung kaligtaan, basahin ang salita ng Diyos. Ang problema ay sa loob ng isang araw, sobrang busy mo, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya yung pananampalataya mo, 10 years ka na Christian, 15 years ka na Christian, hanggang ngayon, bonsai Christian ka pa rin. Diba? Hindi mo pwede pagmalaki kung gaano ka katagal sa loob ng simbahan bilang isang mananampalataya. Ang kailangan mo may pagmalaki kung paano kumikilo sa Diyos sa buhay mo sa araw-araw, kung paano siya makikita ng iba na kasama mo siya sa araw-araw. Mamuhay ka ng Diyos at kasama mo araw-araw. Diba? Yun po yung napakaganda. Alam niyo sa panahon ngayon, siguro kung simpleng tao lang, hindi mo hahangad magkaroon ng mga sasakyan. Diba? Bakit? Bakit hindi mo gamitin yung sasakyan mo sa daraho? Sa mahal ng gasolina. Sa mahal ng gasolina. Ngayon, titignan ko lang siguro sa araw-araw yung pangangailangan ko, yung pagkain ko. Bakit hindi na po talaga ako makakilos, no? Kasi paano ako makakalayo? Walang gasolina, paano ako pupunta sa ganito? Totoo po yan. Napakamahal ng gasolina. Diba? Pero sabi ng Lord, sasakyan mo na yan sa'yo, hindi mo na akin yun eh. Gasolina yan, ikaw din magbibigay. Diba? Minsan alam niyo po mga kapatid, napakaganda na talagang meron tayong mga salita ng Diyos na pinanghahawakan sa buhay natin. Bakit? Kasi makikita po natin sa mundo ngayon, according to the survey, in the study, they found Christians who are engaged in the scripture most day of the week have lower odds of participation in this behavior. Kung tayo daw talaga sabi nga na nag-engage tayo sa salita ng Diyos, bababa yung mga porsyento ng mga mundong bagay. So ano po ba yung mga mundong bagay? According to the survey,
getting drugs, ito yung pag-inom. Halos 57% ng mga tao sa mundo, yan yung pinaglilibangan. Sex outside marriage. Yung mga kahit mga kabataan ngayon, makikita natin, dati ang mga kabataan, sabi nga, bawal mahawakan ng kamay. Di ba? Ganda-ganda, hindi pwede hawakan yung mga kamay, hindi pwede, ano? Bakit po? Kasi makikita natin yung sagrado sa kanila yung pagdidikit. Di ba? Sa ating mga lola nun, hindi mo makikita. Ngayon, yung mga kabataan, akala mo mag-asawa na. Naku po, nandito pa lang, akala mo mag-asawa na. So, hindi po maganda yun. Ano po, tanggalin natin yun. Nagliligaw pa lang kayo, pahiga-higa ano sa hita ng jowa mo. Hindi po maganda yun. Kahit ito yung makikita yun. Ha? Kasi imagine nyo. Sabi nga po, sex outside marriage, 68% ang nai-involve dyan ng mga kabataan. Bakit? Dahil po sa kanyang pagdidikit-dikit. No? Una, hawak-hawak kamay, sunod pakis-kis, iinit na katawan niya, kita niya mapupunta na sa sex yan. Totoo yan. Yan ang nahinaan ng mga kabataan ngayon. Kaya sabi nga po dito, 68% no? Nai-involve. And then pornography. Diba? Ano ba yung pornography yan? Sabi nga, social media, alam mo ka pornography. Yung mag-scroll ka nga lang sa social media, makita mo yung mga sexy lalaki, makita mo yung mga walang ako, babalik-balik ako ng tingin. Pornography na po yan. Ganun din sa mga lalaki, pag binalik-balik ako ng tingin. Yung mga sexy babae, pornography na rin po yan. Diba? And then, sa pag pinakamalaki sa mundo natin ngayon, 75% dahil hindi engage sa salita ng Diyos, 75% engage sa gambling. Diba? Bakit gambling? Eh, totoo naman yan. Sa panahon natin ngayon, marami nagtitiwala sa wedding kaysa sa Diyos. Ngayon, ayaw palagpasin yung bawat oras na may bola ng wedding. Mas nagtiwala sa wedding kaysa sa Diyos. Tataya na ko, ito na, pagbili na lang ng bigas sa akin, kaya ako muna ako sa wedding. Pag tumama ko, isang kabal na bibili ko. Yeah? Mas nagtiwala sa wedding kaysa sa Diyos. Kaya nakikita po natin dito sa ating bansa, 75% involved o engaged sa gambling dahil hindi po nag-engage sa salita ng Diyos. Kita nyo ang daling tayo ng mga peryahan sa bawat barangay. Bakit po? Because of gambling. Di ba? Ngayon, subukan mo magtayo ng peryahan sa mga barangay. Makikita mo puno-puno yung mga gambling station doon. Gambling games doon. Mas na-engage sila. Di ba? Makikita nyo pag tumataas yung antas na sitwasyon ng di gaya sa wedding, tuwa-tuwa yung mga mananayan ng wedding. No? Mga kapatid, sabi nga, dahil hindi ko rin alam ng paakit yun. Pero alam niyo po, ang wedding, it's a game of chance. Ibig sabihin, sugal ka, sugal. No? Na talagang wala kang kasiguraduhan. Kaya wala kang naman kasiguraduhan. Bakit ka patataya ng wedding? Manampalataya sa Diyos. Sa Diyos may kasiguraduhan. Pag ibigay mo ng buong pagtitiwala, yung pananampalataya mo. Tandaan po natin yan. And then sabi nga po, ganyan i-engage sa mga tao pag wala sa salita ng Diyos. And then sabi nga po, pumapatak ng 89% engagement ngayon ng mga tao. Alam niyo kung ano? Chismis. Chismis. No? Yan ang napakahirap. Bakit nga ba hindi matanggalin? Naalala ko na nag-topic kami ng ganyan sa Kasimbayanan. Sabi ng pulis. No? Paano kaya pag nawala ang bata sa Pilipinas? Siguro ubus lahat ng tao sa dami ng chismosa. Ano? Sabi nga pag wala nga namang bata, sabi ng pulis, hindi yung napakaganda na makita natin ang kahalagaan ng bata, sabi ng pulis. Dahil pag hindi natin nakita yung kahalagaan
Kaya sabi nga minsan, huwag tayo engage sa mga bagay na yan. Mas mag-engage tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga, when you read the Word of God, you have companionship with the Holy Spirit and the presence of Lord is right here with you. Yun ang napakaganda. Puspos ka lagi ng wala ng Espiritu at ang Diyos lagi mong kasama. Hindi ka yan iiwan, hindi ka yan mababayaan. Alam niyo po, isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung nakikita ko na talagang siya lagi mong kasama, bagaman hindi natin nakikita literal ng Diyos. Yung maranasan mo lang yung presensya ng Diyos na siya lagi mong kasama, napakasarap po nun. Napakasarap po nun. Kaya mga kapatid, read and meditate the Word of God. Ano po? And then number 4, sabi nga po rito, if you want to grow in faith, magsagawa ng panalangin at pag-aayuno. Practice prayer and fasting. Alam niyo, dito dapat ituro ko na po talaga. Siguro this year, start ko na po ang pagtuturo ng prayer and fasting. Kasi alam niyo mga kapatid, marami sa atin dito hindi pa rin nakakapag-ayuno, hindi marunong mag-ayuno. Ano po? Pero alam niyo po, hindi makakasama ang pag-aayuno. Ako na po nagsasabi sa inyo, hindi makakasama ang pagpapasting. Eh, pastor, may ulcer ako, hindi ako pwede mag-fasting. Napakahirap po nun. Pero alam niyo, napakaganda na matutunan natin yung fasting. No? Alam niyo, ang Arise and Shine, ang buong Arise and Shine, nagsasagawa po talaga tayo ng fasting every last Friday of the month. Hindi po isang Arise lang sa church, kundi lahat po ng buong Arise. Dito pa nga lang sa nagkakala, hindi talaga naisasagawa yun. Kaya alam niyo po, siguro this month, napakalaga na makapag-pray po tayo, na makapag-fasting kayo. Ano po? Huwag tayo laging matakaw sa pagkain. Busugin din natin yung sarili natin ng spiritual. Yan. Ikaw kasi sobrang takaw mo, lahat ng gusto mo makita sa kain, kainin mo. Kaya ko, busog ka nga yung spiritual, mag-knowledge ka naman physical. Spiritual. Diba? Kailangan sabi nga po, nagpe-prayer and fasting tayo. Kung gusto natin ng magawa pa pananampalataya natin, mag-prayer and fasting tayo. Kaya nawa, this coming February last Friday of the month of February, last Friday ng month of February, ay tayo sa duwan. Try mag-fasting. Ano po? Every time na may hihingi kayo sa Panginoon, napakasarap po mag-prayer and fasting. Ako po, sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay na nakamit ko, puro yan sa prayer and fasting. Pag may gusto akong kilingin sa Diyos, hindi ako kumakain, puro ako panalangin. Kahit may nagkasakit ako ng matindi, imbis na kumain ako, binuha ko ng gamot, nung nagkasakit ako ng matindi, ang ginawa ko, lalo ako hindi kumain, nag-fasting ako. Nanalangin ako sa Lord, palakasin mo ako physically, spiritually. Kasi ito po yung minsan napakaganda na maging disiplina natin. Fasting, prayer and fasting. Alam niyo po, sa pagpapasting, hindi naman puro kailangan na ay pagkain. Ano po? And then, sa pagpapasting, para manawaan niyo po, isabay ko na rin, ang pagpapasting po, maaaring siguro, hirap ka pa sa kayo mag-fasting. Pwede ka mag-fasting ng 1 meal. Pwede ka mag-fasting ng 2 meals. Ano po? Pwede halimbawa, hindi ka kakain ng agahan, ng tanghalian, gabihan ka na kakain. O kaya naman, pwede huwag kang kumain ng kakain ka ng agahan, ng tanghalian, hapunan, huwag kang kumain. Magdamag ka ng fasting. Di ba? Mas madali ko kasi tulog ka na. Di ba? Meron din naman, sobrang addict mo sa cellphone, pwede ka mag-fasting. One day, huwag kang umupo ng cellphone. Di ba? Marami pong klase ng pagpapasting. Lalo na yung mga bagay na nakasanayan mo, ipasting mo yan. Halimbawa, nakasanayan mo na talagang maaga pa na sumasagat ka na ng chismis sa buong barangay. Ipag-fasting mo na this day, hindi ka sasagat ng chismis. Di ba? Fasting na rin yun. Yung po yung napakaganda nun. Magiging disiplina po yan sa buhay niyo. Tandaan niyo.
Ang fasting po nagbibigay ng disiplina yan. Kaya sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6, sabi po diyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa ibigin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ganun daw po pala. No? Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, aanin nyo na lagi kayong busog pisikal kung gutom kayo spiritual. Kailangan balanse ang buhay natin. Kung busog tayo pisikal, busog din tayo spiritual. Dahil po yung napakahalaga. Sabi nga, the big and significant blessing that God gives to you is not automatically given to you because you are born again. Hindi ganun madali. Hindi ganun na automatic na ibigay agad sa iyo, Lord. You need prayer. You have to believe and then you will receive it. Manalangin ka. Mag-fasting ka. Yung iba, nahihirapan gawin yung fasting. Ito po. Pero naman dito, no, pag, alam niyo sa people, ginawa ko, nung tinuro ko po ang prayer and fasting, sinabi ko sa mga member doon, every last Friday yung naman, magpe-prayer and fasting na tayo. Pastor, hindi po kami sa linya. Lalo na po, Pastor, yan nga po ako kain. Ay, di, mas maganda ka, parang sa akin. Alam niyo, ginawa ko nung nag-prayer and fasting kami. Kahit 1 year lang, sabi ko, kahit 2 years lang, mag-fasting kayo. Pinili ko talaga sila mag-fasting. And then, alam niyo, nung tayo na nakakasanayan nila, sabi lang, Pastor, kaya ko na po mag-fasting ng buong mag-apon. Tinatanong ko sa church, sino dito nakapag-fasting ng buong araw, walang kaya na agaan, napunan, tanghalian, kabilang kain, sino hindi kumain ng buong araw, kabilang kain, nakakapagtasi na lang ako. Alam niyo po, ginawa ko naman nun, para makita ko totoo talaga yung ginagawa nila. Every Friday na prayer and fasting kami, iniikot ko sila. Iniikot ko sila. Tapos, papasok ko nila ako sa kusina nila. Sabi ko, ate, ano ulam mo? Pastor, wala akong ulam. Ba't wala akong ulam? Fasting po tayo ngayon. Wow, magaling. Yan, natuwa ko nun. Kaya hindi siya nagluto. Sinabihan ka naman yung asawa niya, magbaon ka lang, huwag ka na uuwi. Pinagluto na kita ng baon mo, huwag ka na uuwi dahil wala kang pagkain dahil fasting kami. Sabi daw ng asawa niya, mas maganda, bakit hindi ka kumakain? Yan. Iniikot ko po yan, mga member doon sa Bicol. Tatanungin ko sila, tara! Kahit tayo lang yung pansin pa to. Kasi sikat sa Bicol yung pansin pa to. Tara, kahit tayo pansin pa to. Pastor, mamaya pa tayo pwede kumain. Bakit? Fasting po tayo ngayon. Nakita ko, nag-grow sila sa pananampalataya nila. Dahil sa prayer and fasting. Alam niyo po, meron kami pinagbabible study dati sa Bicol, nagbabible study kami. Pag pumasok kami sa bahay nila, nakaupo lang kami sa labas sa sahig. Bakit? Wala silang silya. Wala silang silya. Kakain sila, doon lang din sa labas sa sahig. Wala silang silya, wala silang mesa. Pero sabi ko sa kanya, mag-prayer and fasting kayo. Pag ikaw nasanayan yung prayer and fasting, makikita mo kung paano ikilos sa Diyos na himala sa pananalangin. Alam niyo po, nung nakakasabay siya sa prayer and fasting, nakabili siya ng sala set, nakabili siya ng dining set, nakabili na rin siya ng kutsyon sa kwarto nila. Ngayon, kompleto na yung bahay nila. Napalaki niya pa. Malaki po ang nagagawa ng kapangyarihan ng prayer and fasting. Talaga po namin yan. Kaya, this coming February, last Friday ng prayer meeting, I encourage everyone, lalo na sa mga dadalo ng prayer meeting, mag-fasting kayo. May mga problema kayo, mag-fasting kayo. May problema kayo financial, mag-fasting kayo. May problema kayo sa relasyon nyo sa asawa nyo, mag-fasting kayo. Pastor, maganda na ako, kasali mo ba ako dyan? Sa kabuyaw po, si Sister Lily, ang edad niya po ay 69 years old. Meron po siyang anak, 38 years old na at that time. Alam niyo, sabi niya, Lord, nag-iisa lang yung anak ko. Ayaw mapariwara ang buhay ng anak ko pag nawala ako sa mundo nito. Kasi dalawa na lang sila mag-ina, patay niya yung asawa niya. Alam niyo, Sister Lily, kahit ganun edad,
40 days fasting, water lang iniinom. Imagine nyo, matanda, nag-fasting 40 days. Alam niyo po, nung natapos yung prayer and fasting niya ng 40 days, Sunday, merong bisita sa church nila na pastor na binata nag-preach. Alam niyo, nagkakita nila yung anak niya yung pastor, parang pinag-usap daw ng Holy Spirit na kayo ang magsasama. At alam mo, nung time na yun, ang nangyari po, yung asawa niya at yung pastor na yun ang nagkatulungan. Kaya sabi ng Sister Lily, thank you Lord, tinupad ng pangarap ko na anak ko na punta sa pastor. Secure na buhay ko. Secure na buhay ng anak. Kasi ayaw niya iwan yung anak niya, kanino ng lalaki kasi nag-iisang anak niya. Tapos makita niyo po, hanggang ngayon, ang ganda ng buhay. Marinig niyo, 40 days fasting, 69 years old. Di ba? Pwede natin sabihin, may sakit na diabetes yun. May sakit na ewan yun. Pero nag-fasting, nawala yung sakit. Di ba? Meron akong kakilala, may cancer, breast cancer, no? Na talagang, sabi nga, i-o-operahan na siya. Tatanggalin na yung breast niya. Pero ginawa niya, pinag-fasting niya. Lord, tunawin mo yung buto rito. Tunawin mo yung tumutubong bukol sa ko. Alam niyo, totoo po yun. Pinag-fasting niya yun ng halos 40 days din. Natanggal yun. Totoo po yan, hindi po biro yan. Mga pinag-testimony nila yun, nagiging buhay na patotoo sila sa Diyos. Di ba? Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Kaya ang kahalagahan, magkaroon tayo ng disiplina, prayer and fasting. Ano po? Meron sabi nga meron sa pangyayari sa Matthew chapter 17 verse 21. Ano po sabi dyan? Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin kay Panginoon. Makikita niyo po yung nag-revival tayo, yung nag-deliverance tayo. Yung mga bisita natin, 1 week yun na hindi kumakain. 1 week sila hindi kumakain. Nung gabi na nga lang na dumating sila dito, doon na lang kumain ng iba, pero yung iba hindi pa rin kumain. Kasi totoo po yan. Hindi lang sa spiritual mo para makapag-deliverance kung hindi ka nanalangin at nag-ayuno. Ayan o, hindi naman sinasabi ng Bible. Kaya kita nyo yung iba sa inyo, kahit pinipigil nyo sa sarili nyo na ayaw nyo bumagsak kayo because of the Holy Spirit. Diba? Kasi yung mga nag-pray sa inyo, mga bata lang mo, matitignan nyo, mga bata lang yun. Pero bakit nila kayo napabagsak? Hindi sila napabagsak sa inyo. Yung pananalangin nila na may kasamang pag-aayun mo. Kaya napakahalaga po yan. Diba? Sabi, ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin pag-aayun. Pastor, yung tinutawag naman ako, hindi naman ako sasaniban ng demonyo. Yes, akala ko, hindi nagsasaniban ng demonyo, pero dadala ng demonyo. Yun yung kailangan i-review sa buhay. Kaya kita mo, minsan may mga tao na kung magkaroon ng problema, ay isipan, magpakamatay. Diba? Kaya kailangan deliverance yun. Deliverance. Why? Kasi yung espiritu na yun, yung spirit of suicidal, nakakalat niya sa buong pamilya. Makikita mo yung buong pamilya, magiging suicidal yan. Kaya napakahalaga ng prayer and fasting to rebuke the bad spirit. Diba? Yung po yung mahalaga nun. Kasi hindi po yan magagawa ng mga tao na hindi marunong manalangin at mag-ayuno. Kaya napakahalaga po ng prayer and fasting. Alam niyo po ba, fasting is not easy things because all of us love fasting. No po, feasting, no? Hindi fasting. Kasi yung iba gusto nila, hindi fasting na pag-iigil sa pagkain, fast eating, no? Fast eating, hindi fasting. Ay, fast eating, mabilis sa pagkain. So, kailangan po puro fast eating. Fasting naman po. Dahil napakalaga na po niya. And then, sabi nga, with persistence in prayer to the Lord. Sabi nga, pray without ceasing, laging manalangin. Sabi rin po ng Mark chapter 11 verse 24, sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, na manghihingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na tabig na ninyo yun at matatanggap
solid daw po. Di ba? Because of faith. Kaya napakalago pala ng pananalangin ng prayer and fasting. Dahil tumataas yung magtas ng pananampalataya natin. At pag tumataas yung magtas ng pananampalataya natin, ang sabi po dyan, ni Jesus, maniwala kayo natanggap na ninyo. We play the victory. Di ba? Yun yung napakaganda. Kaya sabi na, wala sa mga karangkas ng yung buhay ngayong 2024. Sino po dito yung gusto magtagumpay ngayong 2024? Amen. Lahat tayo, di ba? God wants to bless you spiritually and physically and materially. Gusto na yung Diyos bless ka. Hindi lang spiritually, hindi lang physically, kundi materially. Sa lahat ng bagay, gusto na bless the Lord. Pray and fasting. So last, how to grow on faith. Sabi nga po yan, para gumagawa pa lang ng palataya, alalahanin ang kabutihan ng Diyos at ang natarang tagumpay ng iyong naranasan. Di po ba lagi ko tinuturo sa inyo yan? Every time na meron kayo mga pagsubok sa buhay, para tumaas yung level ng palataya, alalahanin mo yung nakaraan, pero huwag isipin na nahirapan ka ron. Isipin mo yun na pinagtagumpayan mo. Diba? Yun po yung maganda rin eh. Yung mga nakaraan na problema mo, lagi mo tingnan, pero huwag mong alalahanin ang kabigatan. Yung mga nakaraan problema mo, alalahanin mo na ikaw ay pinagtagumpayan ng Diyos. Bakit? Kasi nakaraan tapos na yun. Ibig sabihin, pinagtagumpayan mo na yun. Pastor, may problema ako kahapon. Hanggang ngayon dalang pa rin. Pagpasalamat mo sa Diyos. Bakit? Nagtagumpay ka kahapon. Magpasalamat mo rin sa Diyos. Pagtatagumpayan muli yan ngayon. Diba? Yun yung maganda nun. Remember God's goodness and past victories you have experienced. Yun yung napakaganda. Do you remember David? Nag-volunteer siyang lumapa kay Goliath. Pero nasabi niya kay Saul, ano ang iyong credential sa kalang mag-aalaga ng tupa? Then, ano yung sinabi ni David? Sabi ni David at the time, nakamatay ng buong ng leon, nakapatay ng buong ng oso. Ganyan din po ang gagawin ko kay Goliath. Yun ang sabi ni David at the time. So sa ating buhay, isipin mo yung mga nangyari sa iyong nakaraan, pero huwag mong gawin kabigatan sa buhay mo. Isipin mo yung bilang kalakasan na nangyari yung pero na napagtagumpayan mo. Yun yung maganda ito. Like them, sabi na like David, remember your past victories. Dahil kung paano ang pinagtagumpayan ng Diyos noon, ganun ang pagtatagumpayan ng Diyos ngayon. Ganun tayo pagtatagumpayan ng Diyos ngayon. Naalala ko nga dati, minsan, alam mo sa kongregasyon, kasi totoo yan eh, hindi naman nawawala sa ibang miyembro yan eh. May mga ibang miyembro kasi ang inikritiko pastor, lalo pagtatamaan sa mensahe ng pastor, ikritikuhin ng pastor. Sabi ko nun, Lord, pag-alam din naman paglilingkod sa Diyos, para kayo ng pastor. Sabi ni Lord, isipin mo ng panahon na nasa kontinlo ka. Isipin mo yung panahon na nasa iwahin ka. Yung panahon na ang daming gustong pumatay sa'yo. Pero bakit buhay ka pa rin? No? Totoo po yun, yung panahon na salbahe ako. Maraming gustong pumatay sa akin. Kasi gusto nila mawala na ako doon sa linya na yun para wala na silang katakutan. Kaso problema, hindi nila kaya pakain ng harapan. Gusto nila, marami sila. Kasi ganun po talaga ako. Pero sabi nga Lord, tingnan yung panahon na yun dahil dahil gustong pumatay sa'yo, hindi na nila napatay dahil hiningaka kita. Ngayon, kritiko lang ang isang marites, aayaw ka sa aking paglingkod. Sabi ko, sorry Lord. Sorry Lord. Kaya nagsasorry ko lang Lord. Totoo po yan. Hindi po biro yan. Alam ko po yan at hindi niya sa isang kongregasyon. Dahil ang kongregasyon may ganyan. Hindi lang po sa church natin, hindi lang sa ibang church. Lahat ng church may ganyan. Na pag tinamaan sa mensahe ng pastor, kritikuhin ng pastor. Akala tinira siya ni pastor. Kapatid, isa lang papaalala ko, hindi kita kilala kung ano ang galaw ng buhay mo ngayon. Pero yung salita ng Diyos na nagsasabi na para sa iyo yan. Diba? Totoo po yun. Pero sabi ni Lord, huwag mo intindihin yan. Yung nga dati, nalampasan mo eh. Lampasan mo na ganyan. Diba?
Kaya kung may pagsubok ka man ngayon, remember the goodness of God. Remember past victories and the goodness of God. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Amen po ba? God is good? Grabe. Kaya keep growing in faith, increase your faith, faith for the glory of God. Mga kapatid, napakasarap po. Napakaasin natin ang antas ng pananampalataya natin. This year, hindi na pupahala ng bahay. Claim mo na magkakaroon ka ng sariling bahay. Diba? Hindi ba na palataya, may sariling bahay. Ikaw pa, i-claim mo sa Lord, bibigyan ka niya ng sariling bahay. This year, gusto mo magkaroon ng sasakyan, i-claim mo sa Lord, bibigyan ka niya ng sasakyan. Lord, bilhin mo ako ng service para madali ako mapunta sa church, para madali ako mapunta sa Bible study. Ibibigay sa iyo ni Lord yan. Tandaan niyo po. Gusto mo na maraming blessing, Lord? I-bless mo ako para mapagpala ako ng iba. Ibibigay sa iyo ni Lord yan. Pero kung ang iniisip mo na blessing ay para lang sa iyo, para lang sa pamilya mo, para lang sa mga pagkabuhayan mo, sabi ko sa iyo, magpo-flow ang blessing. Magpo-flow ang blessing. Pero tandaan niyo, yung kapalit niya, may kapalit. Ano po? Yun ang mahirap mo. Naalala ko yung isang Bible study ko dati sa nasa Manila ako sa Paco. Sabi niya, Pastor, bakit po pinahirapan ng Diyos? Sabi ko sa kanya, Kuya, bakit mo nasabi pinahirapan ng Diyos? Hiniling ko po sa Diyos na payamanin ako para araw-araw mapagpakain ako sa barangay namin, magawa ko yung gusto ko, magawa ko yung pagtulong ko, makilala ko na tumutulong ako. Kaya naalala ko sa isang araw, nag-post ako. Nag-post ako na napakaganda na gamitin natin ang pangangaral para itaas ang Diyos, hindi yung para makilala ka. Alam niyo po yung tao yun, namatay na lang siya na nagtatampo sa Diyos. Kasi kahit sinong pastor ang pumunta sa kanya, ayaw niya na makinig. Pero nung huli, bago siya palagutan ng hininga, sinabi niya, Lord, patawad. Kasi nung tayo yan, binigay sa kanya ng Lord. Naging maragya siya. Pasyal siya rito, pasyal siya roon. Nakilala siya sa sarang lugar. Doon nga po sa Paco, yung isang distrito, kanya lahat yung bahay yun, ipapakasya niya. Kaya sabi niya, pag nagpapakaya mo rin ito, pastor, lahat tao. Pero nung nagkasakit siya, sabi niya, hindi ako lalapit sa Diyos. Uubusin ko lahat ng pera ko para lang gumaling ako. Alam niyo nangyari, magkakaubos na lang yung pera niya, hindi pa siya gumagaling. Kaya hindi po yan pagpapala na galing sa Diyos. Tanda po natin yan. Ang tunay na pagpapala, nakakamit mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagtitiwala. Kaya sabi nga po, keep growing in faith. Ano po, patuloy natin palaguin ang ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sa oras na ito, tayo po ay tumayo. At tinanay ako, Brother Jess, awitin natin. Tataparan. Sige po sa oras na ito, alam natin na ang Diyos ay nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, Church, ito yung time na si Lord naman ang masunod sa buhay. Ito yung time na itataas mo this 2024 yung level ng pananampalataya mo. Sa oras na ito, ipigit mo yung mata mo, kausapin mo si Lord. Lord, buuin mo yung pagtitiwala ko sa iyo. Lord, buuin mo yung pananampalataya ko sa iyo. Lord, tulungan mo ko na sa lahat ng bagay, wag akong magaling-langan. Sige kapatid, hilingin mo sa Diyos. Hilingin mo sa Diyos ang bagay. Hilingin mo sa Diyos is 2024. Lahat ng pinapangalan mo, mapangyayari kahit sa pagtitiwala, pananampalataya mo sa Kanya.
again. Awit ka kita. Church, sa oras na ito, sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya yung mga bagay na ninanais mo ngayon sa taon na ito na mangyari sa buhay mo. Sige po, huwag po kayo mahiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulog niyo sa Panginoon yung gusto niyo ibigay kasi yung gusto niyo gawin tulong kasi. Si Lord lalo na yan. Inaantay ka lang. Gusto lang ng Diyos magtiwala sa Kanya. Gusto lang ng Diyos na manampalataya sa Kanya. Kaya Lord, sa oras na ito, I pray sa aking mga kapatid na ito, patuloy kang kumilos sa buhay. Patuloy kang maghari sa buhay. Church, for how so many years, na lagi daw ang nasusunod sa buhay. Sa oras na ito, ipagkatiwala mo sa Diyos, manampalataya sa Diyos, na lahat ng katagumpayan ay gagawin niya sa buhay para maranasan mo ang dakilang pag-ibig. Lord, I pray sa aking mga kapatid sa oras na ito. Hindi ko alam kung anong kinakaharap ng bawat isa. Hindi ko alam kung anong problema ng bawat isa. Pero ikaw, Lord, nababatid ko kung ano man ang problema nila, kung ano man ang kakulangan nila. Dalangin ko, Diyos, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray na pagkakagin mo ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya
presensya ng ating Diyos at tayo po ay muling lumulog sa Kanya sa pamagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo, lubos ka po namin pinasasalamatan, pinararangalan o Diyos, kadakilaan mo sa pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy nga nagpapasalamat kami o Diyos sa mga salita mo ito na amin po na pag-aralan Panginoon sa mga oras na ito. Patuloy nga naman o Diyos, pag-alabin po namin yung pananampalataya namin sa iyong Panginoon. Patuloy nga na palaguin mo po ito, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Patuloy nga na ang mga salita mo ito na amin pong narinig sa mga oras na ito, huwag lamang po, huwag po namang masayang, Panginoon. Bagkos, patuloy po namin itong isa-puso, isa-isip at nang sa gayon, Panginoon, patuloy po namin itong maisagawa, Panginoon. Nang sa gayon, day by day, Panginoon, mag-grow po kami from faith to faith, Panginoon. Patuloy nga na salamat po sa pagpapaunawa sa amin ng mga bagay nito. Sapagkat kung wala pong mga salita mo ito, Panginoon, hindi po kami lalalo sa pananampalataya sa iyo, aming Panginoong Diyos. Kaya salamat po maging sa pastor po na ginamit mo po sa oras na ito na upang makapagbahayag po sa amin ng iyong salita, Panginoon. Patuloy nga na pagpalayan po ang buhay ng aming pastor, Panginoon. Patuloy nga na mas magamit mo po ang aming pastor sa ikalalawak at sa pagbabahagi po ng iyong banal na salita, Panginoon. Patuloy nga na salamat din po maging sa bawat isa na patuloy po namin nakasama sa katipalang bahay ito, Panginoon. Ikaw po nakakabatid ng buhay, ng puso, ng bawat isa, Panginoon. Kaya naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw po kung siya magpapala according po sa kalooban mo, Panginoon. Patuloy nga na ingatan mo po ang bawat isa na kung paano po kami paano mo po kami iningatan sa pagpunta sa bahay na ito, ng mga Panginoon, sa aming pong pag-iwan-walay, sa aming pong pag-uwi, Panginoon. Patuloy nga na ingatan mo pong muli ang bawat isa. Patuloy nga na sa isang buong linggo na magdaraan, Panginoon, patuloy na igawad mo po sa bawat isa ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa gayon, patuloy po kaming maging matatag sa aming pong pananampalataya, aming Panginoon Diyos. Kaya aming Panginoon, salamat po sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.